thank you for Okay. sharing your time with us. Sure. So, unang question ko sa'yo, are you happy sa result ng 2025 election? Alam mo naman, Ate Claire, mga kababayan, alam mo naman, kilala nyo naman ako. Kapag ang eleksyon ay pinapatakbo ng komisyon o eleksyon, daya yan. Walang nagbabago sa pananaw ko. In fact, Ate Claire, mga kababayan, kung natandaan nyo, sinabi ko sa inyo, ang resulta ay 831. Oh. Yes. Bago ang eleksyon bago ang eleksyon, hindi ko lang matandaan kung kailan tayo na last na nag-interview, Ate Claire, before the Sunday. Nag-interview tayo ng Sunday, di ba? The day before the elections. And then kahapon lang tayo hindi nag-interview kasi rumampa, busy ka pa, Mother's Day. Mother's And Day. all the mothers around the world, especially the Filipino mothers. My mom. So, thank you. Days before that, nag-interview ka sa akin and yung parang almost 2 hours or 2 hours ba yun, na sinabi ko may resulta na sila sa senatorial elections. 831. 831. Sabi ko yung 8, tao yan ni Bangag Marcos Jr. Yung 3 kay President Duterte, yung isa si Aimee. And exactly, yung resulta is 6 ang alyansa plus 2 dilawan, di ba? Unexpected yung number 2, mga kababayan. Hindi ko expected yung number 2 dyan sa tali. So 6 sa alyansa, I declare, mga kababayan, 6 sa alyansa, plus 2 sa dilaw na may nilaglag. Nilaglag yung iba, yung 5 ni Lisa Marcos. Tapos pinatlo kay PRRD plus kay Aimee. Di tama yung sabi ko. Wala naman po ako present na natin ito. Present na natin sa kanila, Atty. Glenn Chang. Ito yung pinaka-latest ngayon sa NAMFREL, ano? Yan yung total number of votes. Kung napapansin ninyo, ayan yung 12 nila, ayan. So, si Senator Bongo. So, we're talking about 3 na kandidato ni Pangulong Duterte. Siyempre si Bongo, De La Rosa, and Marcoleta. Si Marcoleta. Yes, 3. Let's say, sasabihin ng mga kababayan natin, ano sinasabi nyo na 8 ang mapapanalo ng alyansa ng mga Bangag? Diba? Sino yung mga yon? Okay, ito yung sinasabi mo, Atty. Glenn. Cayetano, Soto, Lacson, Tulfo, and syempre itong si Lapid, right? Itong si Villar, galing din to sa kanila. And also, itong si Pangilinan at saka si Aquino. Alam naman natin yan na pulawan niya mga yan. Wala nang dilawan eh. It's pulawan, right? So I think, tumama ka talaga, brother, dun sa sinabi mo. Tumama ka talaga na Okay, go ahead. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, 831 ang resulta ng halalan. And exactly, 6 plus 2 is 8, 3 and 1. And sabi nga ni Ate Claire kahapon, nakinig ako sa kanyang vlog, hindi naman kami nagkulang ng pagpaalala sa inyo na itong halalan na to is a drama. It's a sarsuela lang to. We go through the process. Lahat ng tao dyan sa baba, nagpipila dun sa may paaralan. I was there. Pumunta ako ng 2 schools kahapon. Nag-ikot ako dito sa lugar ko nasaan ako. And ang mga tao, ang mga kababayan natin, tayo na pinagpawisan sa init ng panahon. Yun nga, yung makina ni George Garcia nag-heat stroke. Imagine, kabag sa mga nag-heat stroke. Ate Claire, siya ang nagsabi niyan ha. Siya ang nagsabi, mga kababayan, in-English ko lang. Sabi niya, pumalya dahil mainit ang panahon. Hindi anong ibig sabihin doon? Heat stroke. Nag-heat stroke ang makina ni George Garcia. Buti sana siya na lang na heat stroke para ang problema ng Pilipinas. Correct. Isama mo na yung 2 mag-asawa. But anyway, night stroke, sana hindi na nga lang mga makina. So brother, kanina napag-usapan ko dito sa vlog na ito, sa vlog ko kanina, na nagpakita ng strong votes ang PDP Laban o yung mga Duterte supporters dito sa case ng pagpapakita ng boto, di ba? Ito, babalik lang po natin muli. Ito, mapapansin ninyo, 26 million ang nakuha ni Senator Bongo.
Kay De La Rosa, 20 million. Kay Marcoleta is like, medyo mababa. Actually, ito 14,900 million. So, ang ano ko dyan, ang analysis ko dyan, brother, is, hindi ba, na kapag, kapag ganyan ka-strong votes, or ibig sabihin, karaming boto, kalakas ang ipinakita, since na ang Pangulong Duterte nanawagan talaga na Duterte 10 block voting, hindi ba dapat magre-reflect yung votes dito sa 7 candidates, right? Tapos, sabi ko nga, grabe ang pag-drop ng boto pagdating dun sa 7. Your explanation on that? Ate Claire, I know na itong boto na to, at least dito sa probinsya ng Cebu, nanalo si Pambay 4, ang kandidato ni President Duterte. Natalo si Garcia. So, this is the way I answer your question. Okay. Si Pambay 4 is identified as Duterte candidate. In fact, pumunta dito si Inday Sara. And then si Gwen Garcia is well identified with Marcos kasi yung anak niya, ang son-in-law, congressman at kaalyado nga ni Marcos, and secretary ni anak ni Gwen Garcia. So very well identified. Alam ko naman na walang kakayahan si Pam na magbayad ng mga botante. Alam ko yan. Na walang kakayahan si Pam na magbayad sa mga botante dito sa Cebu. And that's more than 1 million voters. Almost 2 million. And ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, ibuhos natin ang boto. And I believe the people heard that exhortation natin na ibuhos natin ang boto sa mga kandidato ni President Duterte para kumadaya man, at least hindi malaglag ng lubusan. Pero ito, nilubos talaga nila yung daya nila. Now, in the case of Pambay 4, lumamang siya ng 300,000 votes over Gwen Garcia. Actually, kanina, nag-usap kami, sinabi ko sa kanya, pre-claim ka na ba? Hindi pa raw. Sabi ko, hindi. Mag-ano ka na, ipilit mo na dyan na iproklama ka na. Kasi baka mahaba pa, baka magic pa yung kalaban. Sabi ko, yan ang nangyari sa akin in 2010. Na magic laban at the last minute. So kung ako sa'yo, igigiit mo na dyan. So, sabi ko sa kanya, Gob, sabihin mo na si Glenn Chong na sabi sa'yo, sabi ni Glenn Chong dyan, iproklaman nyo na raw ako. Mga about 5 or 10 minutes later, naproklama na siya. And I'm very happy po. Congratulations to Pam. I'm very happy for her. At least yung pagkapanalo ni Pam did justice to Doc Gwen. Di ba? Si Doc Gwen, yeah. Yes. Yes, tama. So, Burden. Rowena Burden. Rowena Burden. Dr. Burden. Gwen Burden, naalala. In December 15 yata yun, 2023. After he was released from her arrest. And hindi ko makalimutan si Dr. Gwen, Dr. Rowena Wen. Because ako nito ng pagkampanya dito sa Cebu province nung kandidato ako noong 2019. So, this is how I see it. It's a protest vote of the people doon sa treatment ni Marcos kay President Duterte. So, ramdam nila yan. Kasi nga, Ate Claire, mga kababayan, kahit yung nanay ko, she doesn't care about politics. Then nung nakita niya yung ginawa nila kay President Duterte, nakita nila yung ginawa niya kay President Duterte, nagalit actually yung nanay ko. Ang sabi ng nanay ko, hindi nyo ba yung kukulitahin si Marcos? She kept on asking me that question. Hindi nyo ba kukulitahin niya yung Marcos na yan? Sabi ko, all of a sudden, iba na yung, bakit naging radical ka na? Because naawa siya doon kay Dong. Naawa siya doon sa ginawa kay President Duterte. Well, si President Duterte is about the age of my dad. So, my mother had that empathy sa kanya. So, kaya naging radical na rin yung nanay ko. I think that goes on for everybody. Meron ito yung protest vote talaga ng tao. Kaso nga lang, may daya. May daya talaga si George Garcia dyan. So, big time. So, kaya nga, sa tingin nyo ba mga kababayan, may crystal ball ako na malalaman ko na 831 ang resulta days before the elections?
malalaman ko ba yan? Maliban na lang kung may nagsabi sa akin. Maliban na Yeah. lang kung sa program na talaga yan. O, di ba? Aha. Wala naman po crystal ball at hindi naman po ako tulad ni Madam Auring na Yeah. manguhula. Hindi naman po ako nakilala bisang manguhula. Nahuhulaan ko lang dahil may nagsasabi sa akin na yan ang resulta. O, tandaan nyo yung sinabi ko, yung kandidato na nag-withdraw, kandidato pagka-senador nag-withdraw dahil may set winner na pala sila eh. Mhm. Eh yun yung set winner ngayon. Sabi ko, 831, o eh, nagkatotoo. So, So, kasi Ate Claire, makikita- answer yeah. your question. Mhm. If the people were protesting, like what happened here clearly in Cebu City, it is the same sentiment all across the country. So I would have expected na sisipa ng husto yung mga kandidato, yung Duterte 10 na Mhm. mga kandidato ni President Duterte. I would have expected Jimmy Bondoc to win, Vic Rodriguez, my friend, to win. Yeah, O hindi naman nagkulang sa pangampanya sila. I that's would have true. expected them to win because it's the same bandwagon effect. It's the same compelling force all across the country na nag-compel sa tao na iboto natin itong mga kandidato na to. Ito ang kandidato ni President Duterte and we sympathize with him. It's a protest vote. Kaso nga Yeah. lang, yung daya ni George Garcia. So kaya 3 lang ang lumusot. Nalaglag yung 7. Yeah, which is separate talagang sabi ko nga kanina, tama ba yung aking analysis dito, Attorney Glenn, na sa laban, sa election, pag natalo ka, kailangan tanggapin mo natalo ka. Pero sa case nito, sabi ko nga, hindi ba dapat yung number of votes ay magkadikit man lang? Let's say, for example, yung number 12, 10 million or 11 million ng votes. Yung mga susunod dating kandidato, 11 million 1, 11 million 2, 3, 4, yun na yung magkakadikit lang, hindi yung 11 million, yung isa nandun sa dulo. Like 6 million na yung binoto nila. Right? So yun yung point ko, na napakalayo. Ate Claire, may algorithm na kasi sila eh. Oo. Kaya ang algorithm, tinatapon kung saan yung pwesto nila. Sabi ko nga, set winner na. Alam na ng makina kung saan ka ilalagay. Number 10 ka, number 20 ka, number 25 ka. So, yung boto mo, nakaprogram na doon. Yeah. So, example ha, ito mga kababayan. This happened to me in 2019. Ulitin ko to, nasabi ko na to dati, pero ulitin ko to sa inyo. Biro mo, sa munisipyo ng dito sa Camarines Sur, may munisipyo dyan na kung ano ang numero ng clustered precinct, yun ang boto ko. Yeah, I remember that. Clustered precinct number 31. 31 ang boto ko. Sa kabilang dako, clustered precinct number 32. 32 ang boto ko. Clustered precinct number 33 sa kabilang barangay, 32 din ang boto ko. Tapos ito pa, kung ano yung clustered, meron din ganito. Magkasunod na clustered precinct, magkasunod din ang boto ko. Example, dito sa Rizal, clustered precinct number 14, 15, 16. Ang boto ko ay 51, 52, and 53. Marami tatlo. Magkasunod na presinto, magkahiwalay na lugar, magkasunod na presinto ang numbering, pero ang boto ko ay magkasunod. Precinct number 30, 31, and 32, ang boto ko ay 36, 37, and 38. So marami yan actually na nakita ko anong kinumpronta ko ang COMELEC, ang sabi ni James Jimenez, wow, that's funny. Yun lang talaga ang ano niya, ang reaksyon niya. Wow, that's funny. So, yeah. Declare, ang sagot ko dyan, grabe. It's an algorithm that determines ilan ang boto mo according to saan ang pwesto mo sa final ranking. Oo. So, hindi ka ba na surprise na biglang, sabi ko nga, Attorney Glenn, tama ba na yung bumoboto kay Senator Bongo, kay Senator Bato, kay Congressman, Senator na now, si Marcoleta, hindi naman yung boboto na number 1 Bongo, De La Rosa, Marcoleta. Then, ilalagay niya sa number 3 niya, o number 4 niya, si Bam Aquino, at saka si Pangilinan, right? Di ba? Hindi naman ganun eh. Na,
Bongo ka tapos bigla kang magsasalpak ng dilawan or palawan? Dyan. Okay. Diretsahin dyan. Okay. Hindi, botante ang naglagay sa pangalan nila doon sa balota o nag-shade. Si Mhm. Lisa Marcos kasi ang nagbilang Yeah. ng boto. Oh, si Lisa Marcos ang nagbilang ng boto, si George Garcia ang enabler. Hmm. Mhm. Yeah. So kaya Hindi ka ba ang nangyayari, hindi ka na surprise? Hindi ka na surprise na biglang all of a sudden nandan sa number top 5 ba I think si Kiko at saka si Bam? Hindi ka ba no, nagulat doon? binilang ko lang, anim Oo. na alyan, dalawang Five. dilaw. Alam naman natin yung dilaw nakipag-alyansa na kay Lisa Marcos. Nga si Yes. Lisa Marcos nga magbibilang ng boto as enabled by the COMELEC of George Garcia. So, 8. Tapos binilang ko kay Presidente Duterte, 3. Atos nandun si Mhm. Amy Marcos sa number 12. Kulilat. Sabi ko, na. Yun na nga. 8-3-1. Yeah. Hmm. Well, maraming mga reports, 'di ba? 'Yun nga, yung na-heat stroke yung mga makina, 'di ba? Yung hindi lumabas yung tamang binoto nila dun sa voters receipt, 'di At ba? declare na, Actually, yung go ahead. pinapos ko talaga the whole yung live mo kahapon. Tinapos ko talaga yon, and there were many reports di ba na hindi Mm. nagtutugma yung balota at yung voter receipt. Ano nga ba 'to yung paliwanag ni George Garcia doon? Ano daw, yung nakalimutan lang daw ng mga botante, yung kanilang binoto. Nakalimutan na nila kaya hindi nag-match dun sa voters receipt. Anong I declare, masasabi mo doon? I declare. Mm. Tulad na ng sinabi ko mga kababayan, this is a protest vote. So kung bumoto ka sa mga kandidato ni President Duterte, alam na alam mo yan na ito yung mga kandidato ni Digong, ito yung 10 kandidato ni Digong ni Inday Sara. Tapos nasingitan ng mga dilaw o ng isang mangga, Yeah. hindi yan nakalimutan. Hindi talaga nagtugma ang nandun sa balutan na at yung nasa resibo niya. At itong kay Ay, George talaga. Garcia, very flimsy excuse. Flimsy excuse. Wala, Yeah. wala yan sa logic. Hindi ka panipaniwala yung explanation ni George Garcia. And yun na nga mga kababayan, tulad nga ni sinabi ni Ate Claire kagabi, hindi kami nagkulang sa inyo ng paalaala. Ang sabi ko nga, tingnan nyo, ang sabi ni George Garcia, nakalimutan ninyo ang binoto ninyo. Ano bang Yeah. sabi ko sa inyo? Magdala kayo ng kodigo, di ba? Mm. Kaya nakalusot yung wakwak na yan. Yung mga wakwak yan, sila Lisa Marcos, si George Garcia, they belong to the same feather. Kaya nakalusot yung kanyang illogical na, insensical na na sagot. Kasi wala kayong hawak na kodigo. Si Marcos nga, si Bangag May nga. hawak na kodigo. Tumugon si Bangag sa sinabi ko. Tingnan nyo, may report dyan. May report dyan, yung kahapon, bumoto si Bangag sa kanyang presinto at yung si Wakwak Lisa sa kabila palang school. So, pagkatapos na bumoto ni Marcos, hindi pa siya bumoto, pinakita niya sa mga reporter na, meron nga akong listahan. Meron siyang listahan. Siyempre, kilala naman ako ni Marcos Jr., ni Bangag. So, ang nasa isip niya, tama naman si Glenda, dapat talaga may listahan. So, maglilista ako. Yun ang nasa isip ni Bangag, mga kababayan. Maglilista ako dahil ikukumpara ko ang aking listahan sa balota dahil dadayain ni George Garcia dahil utos ni Lisa Marcos. Yun, Yeah. yun. So, at actually maraming sumunod sa atin, Attorney Glenn, no, na nagbitbit talaga sila ng kanilang mga listahan. Pero may mga instances na nagrereklamo sila doon sa BEI, 'di ba, doon sa mga officers doon sa school. Yung iba parang wala na kaming magawa eh. Parang hindi ini-entertain. May mga ganong reports na hindi ini-entertain yung kanilang complaint. Hindi So pwede. may Pwede mga kasi ganong instances. Board of Election Inspectors niyan. So next time, mga kababayan, tandaan ninyo ha, ulitin ko na naman, kahit si Marcos nagdala ng kodigo ayon sa suggestion ko. Sumunod siya dahil alam niya na dadayain ang kanyang asawa ang halalan at wala siyang magagawa. At least may maikukumpara siya kung yung resibo niya hindi tugma. At sasabihin niya kay Lisa, see, you are very effective in cheating the people. Yeah. So,
Yeah, I know, right? Talaga kayo ng at pag sinabi ng teacher, yung pala hindi ko to nasabi sa inyo. Pag sinabi ng teacher na wala na kaming magagawa, gamitin nyo yung pangalan ko, sabihin nyo, ang turo sa amin ni Atty. Glenn yung iparecord dyan sa minutes of voting. Yun din yun, sinabi Sinabi ko din natin naman. yan, I think. Sinabi Pero natin yan. hindi natin ng husto. Pag hindi tugma, mag-record, magpa-record kayo, ipalagay nyo sa minutes of voting. Kaya nga merong minutes of voting para yung mga abogado makikita yung ebidensya, may trace kung anong Yeah. nangyari doon. Ito kasi hindi naman pwedeng sabihin natin na sabi ni Pulano, sabi ni Pedro, sabi ni ganito. You look at the minutes of voting. So dapat nandun yung kanyang complaint. At huwag kayong pumayag na sabihin ng teacher na wala kami magagawa. Wala kang magagawa sa makina. May magagawa kapag record sa minutes of voting. At kung hindi mo gagawin yan, sungan kita ng election offense. Yeah. Oh, Pero ang go ahead. Sige, ikaw muna. Yeah, pero ang matindi dito nga, nakita natin, di ba yung sinend ko sa'yo na article na kung saan yakapon din sa inyo, like 2 a.m., mayroon silang sinend na doubling, di ba? Double votes, doubling na pag-report. Di ba? Like 15,000 from the duplicate. 15,000 15,000 from the 50,000 precinct, di ba? Yes, diba? 15,000 precincts. At sinasabi nila glitch daw to o error. So around 2 a.m., madaling araw talaga nangyayari ito, di ba? Yung mga duplicated votes na yon. Ang question nga dito, Attorney Glenn, hindi ba yan sa system na kapag nagdoble ka ng send, may mag-a-alert? Parang katulad sa, sa pag-list sa mga Word documents na pag na-save mo na, na-save mo na to. Actually, tama ka din. Na-save mo na to, bakit? Ay, na-save mo na o na-send mo na, right? Are you going to send it again? Di ba? Yes, tatanungin ka. Dapat merong ganun. So, bago ko sagutin yan, tapusin ko lang yung election offense. Kasi may experience ako dito. Okay. Etong watcher bata, makinig kayo mga kababayan ha. Ang watcher bata, pero the good thing is, sinabayan siya sa kanya, sumabay yung nanay niya kasi nga bata. So, pinalalayan siya ng nanay niya. So, nakuha nila yung election return para kay Christine Takahashi. So, sa Lapu-Lapu City, election return. Dumating naman yung abogado ng kalaban. Dumating yung abogado ng kalaban. Pilit niyang binabawi yung election return na hindi para sa kanila. Para sa kandidato na si Christine Takahashi yun. Hindi yun para sa ibang kandidato. Mayroon silang sarili na wala siguro. So ito, nagbabanta ang abogado, pag hindi mo binigay yan, pabubuksan ko itong ballot box. Ang ballot box, yun na, tapos na-impake na, nasilyo na, maayos na, ready for transport back sa munisipyo. Nagtataka yung abogado, pag hindi mo binigay sa akin yung election return ninyo, ito pabubuksan ko to. Di tumawa, naghanap ng abogado yung nanay. So hanggang umabot akin. So sabi ko, tinawagan ko sa nanay, sabi ko sa nanay na, Nay, kaninong election return yan? Sabi niya, para sa poll watcher po ninyo, kay Christine Takahashi. Sa inyo ba talaga yan? Sabi niya, oo, inalalayan ko lang yung anak ko. Sabi ko, sige, huwag mong ibigay dyan sa abogado. Sabi niya, attorney, bubuksan daw niya yung ballot box. Pipilitin niya. Sinabi ko, sabihin mo na abogado mo si Glenn Chong. Sabi ko, sabi ni Glenn Chong, hindi raw ibibigay namin ang election return copy namin. Tapos pag binuksan mo na yung ballot box, kakasuhan ka niya ng election offense for ballot tampering and for tampering of the ballots and ballot box. Ayun, umatras. So, yun din mga kababturo ko sa inyo. Kapag next time nang maghalalan tayo at ayaw i-record ng BEI, sabihin nyo, ang turo sa amin ni Glenn Chong ay ilista ninyo dyan sa minutes of voting ang aming reklamo. Kasi kung hindi, kakasuhan kayo ng election offense. Obligasyon ng ating mga guro yan. And for the teachers, kung naman, the most part of our teachers would want to comply. Pero siguro dahil mainit ka ang panahon, so overwork na rin sila. Alas 5 pa sila, alas 4 pa sila na nagsimula. Record it. So anyway, tapos na tayo dyan. Dito tayo sa plus 5 million votes. Plus 5 million votes, yes. Na sinasabi,